Hi everyone, let's answer this question para po sa review ng graph. So, babasahin po natin yung tanong. 다음 또는 도표에 내용과 같은 것을 걸으십시오. So, piliin po natin or choose something like the following or text or diagram. Ibig sabihin yung chart or graph, 도표. So, ipiliin natin yung same dyan sa diagram dito sa choices. So, yung atin pong diagram, yung chart natin, may nakalagay dyan na 애완동물을 어디에서 구하셨습니까? Saan daw nabibili or saan nakukuha yung pet? 애완동물 is a pet. 어디에서, saan? 구하다 is to get or to search, to find, to buy. So, pwede siya. So, tinatanong niya, saan mabibili or saan mo nabili? Past tense, saan mo nabili yung pet or saan mo nakuha yung pet? So, yung titingnan natin yung sa diagram natin dyan, ang nakalagay dyan ay 버려진 동물. So, ang ibig sabihin niyan is yung abandoned animals. So, ibig sabihin, inabandon na ng mga pet, 7.2% yung mga abandoned animals. Sa internet naman, internet is 16.8% yung mga pet dyan na makikita mo. Pagdating sa 애완동물 가게, so, ewan. 애완동물 가게, ibig sabihin niya ay pet shop. Sa tindahan ng mga pet is 36.7% naman. 아는 사람. So, ibig sabihin ng 아는 사람, from the dictionary form na ALTA, to modify a noun. 아는 사람, ibig sabihin is yung mga kilalang tao or kakilala na tao is 3% po yung mga kumukuha dyan sa mga kilalang tao. So, yung ating pong pagpipilian na choices is 일주인. Ang juin is yung owner, yung mga may-ari. 없는 동물을 들여와 키우는 사람이 가장 적다. So, 주인 없는 동물을 데려와 키우는 사람이 가장 적다. Ibig sabihin, is kakaunti. Yung atin pong keywords dyan is 가장 적다, most fewer. Ibig sabihin, pinakakaunti. 사람의, ibig sabihin na tao. 키우는, nag-aalaga, nag-raise. 데려와, bring, yung nagdadala or nag-aalaga is kakaunti ang nag-aalaga or nagdadala ng mga pet na walang may-ari. Okay, sa number 2, 인터넷에서 산 사람이 가게에서 산 사람보다 더 많다. So, okay. So, dito naman, mayroon po siyang ginamit na comparing. So, sa internet, san? Ano ba yung san? Di ba marinig natin yung san na mountain? Pero ito po ay dinedescribe niya yung noun with verb. So, galing siya sa verb na sada. Nasa past tense po ito. So, san sarami? Yung mga tao na bumibili sa internet. So, ang ibig sabihin niyan, sarami. Ang tinutukoy niya dyan yung mga tao. Bumibili is san, sada. Naglagay dyan ng an or niyan na nagdi-describe siya ng noun with verbs na sada, to buy. So, kinumpare siya dito sa kage or doon sa store. Ibig sabihin, sa internet, mas madaming bumibili compared to people both in the pet shop or sa store. Nakita niyo yung puda, comparing po yan. Compared sa mga taong bumibili sa store. So, ano ba kino-compare niya? Yung sa internet, mas madaming bumibili sa internet compared sa mga taong bumibili sa store. Dito tayo sa sampon, 가게에서 산 사람보다 아는 사람한테서 받은 사람이 더 적다. So, dito naman, mayroon naman siyang comparing. Kaunti ang mga tao na nakaka-receive galing sa mga kakilala. Galing yan sa hanteso. Galing sa mga tao na kakilala compared sa mga tao na bumibili sa store. So, ulitin natin mas kakaunti ang na-receive ng mga tao galing sa mga kakilala nila compared sa mga tao na bumibili sa store. Okay? So, yung to chokda is kakaunti, more lil. Kakaunti ang na-receive ng mga tao galing sa kanilang mga kakilala kumpara dito sa mga bumili sa store. So, ilan percent ba yung mga na-receive, yung mga kumukuha ng pet dyan sa mga kakilala nila? So, sa 4 tayo, anan saramanteso.
동물을 데리고온 사람은 전체의 반이 넘는다. So, ibig sabihin, ban is half. 전체, ito yung whole or entirely, yung total, half. Numnanda, ito yung exit, over. So, ibig sabihin yung half. So, half, more than half, kasi exit more than half doon sa total, ang mga tao na kumukuha ng pet sa mga kakilala. So, ibig sabihin is more than half. So, ilan ba yung percent? So, more than half daw yung mga kumukuha na tao doon sa mga kakilala nila. So, more than half ba? So, hindi siya umabot ng 50%. Siya ay nasa 39.3% lang. So, what do you think is the correct answer here? So, number 1 is the correct answer. Kasi nga, kakaunti yung mga tao na nag-raise galing doon sa abandoned animals. Kasi yung kumukuha lang is 7.2%. So, sabi dito sa number 1 is, kakaunti yung mga nag-aalaga or kumukuha ng mga pet na walang may-ari. So, tama naman kasi 7.2%. So, sa number 2 kasi, di ba, mas madami daw yung bumibili, mas madami yung sa internet na bumibili kumpara doon sa store. So, sa internet, ang bumibili 16.8. Sa store naman is 36.7%. So, hindi yan pwede. Dito naman sa number 3, kinompare naman niya na kakaunti daw yung mga kumukuha ng pet or na-receive na pet sa kanilang makakilala compared naman sa store. So, ang mas madami nga, di ba, ang kumukuha dyan sa makakilala nila kasi 39.3% yung mga pet na nakukuha nila dyan compared dito sa store. Kasi sa store is 36.7% lang. So, sa number 4 naman is more than half daw. So, hindi naman umabot ng 50%. So, syempre, ang sagot natin is number 1. Okay, sana po meron po kayong natutunan sa atin pong maiksing review at malapit na ang inyong exam. Mag-aral ng mabuti para maipasa po ang EPS topic exam. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Bye-bye!